Walang nakitang problema ang Malacanang sa pagdinig ng Senado hinggil sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang problema kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang pangunguna ni Senadora Amy Marcos ng investigasyon patungkol sa legalidad ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagkausap sila ng Pangulo at sinabi nitong hindi niya ito tinututulan gayong pagpapakita din ito sa taong bayan ng pagsunod sa batas. Kaibayuan niya ito sa panahon ng nakaraang administrasyon na hindi pinapupunta ang mga cabinet members kapag ipinapatawag sa mataas na kapulungan. Hindi aniya gagawin ni Pangulong Marcos ang gayong hindi pagpapapunta ng mga opisyal na ipinapatawag ng Senado para na din ipakita na walang dapat na itago. Bukod sa para sa katotohanan, dagdag ni Atty. Castro ay nais aniya nilang ipakita kung ano ang ginawa nila nang naaayon sa batas. Pag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Sa kabila naman ng hindi pagtutol kaugnay ng ginawang pagdinig ay hindi naman maunawaan sa kabilang banda ng palasyo sa kung ano talaga ang dahilan sa pagpapatawag pa ng pagdinig sa Senado para sa legalidad ng ginawang pag-aresto sa dating presidente. Punto kasi ni Atty. Castro, may umiiral na naman batas na RA 9851 na siyang ginamit na batayan sa pagdakip sa dating punong ekutibo. Dagdag ng PCO official na kahit ang mga legal luminaries o mga eksperto sa batas katulad ni retired SC Associate Justice Antonio Carpio ay naaayon sa batas ng ginawang pagta-turnover sa dating presidente sa ICC. Nakasaad aniya sa Section 17 ng RA 9851 na maaaring i-extradite o isuko sa International Court ang dating Pangulo. Hindi natin alam kung ano po ba talaga ang dahilan kung bakit nagpatawag ng hearing at maliwanag naman po kahit po sa mga ibang mga eksperto natin sa batas, katulad po ni Chief Justice Carpio, no? Retired Justice Carpio. Sinabi naman po na naaayon po ang nagawa sa pag-surrender po ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.